Sa batas, hindi lahat ng omission ay agad krimen. At lalong hindi lahat ng political controversy ay otomatikong perjury. Ang statement of contributions and expenditures ay instrumento ng transparency, yes. Pero ang tanong dito ay intent. Aminado si Senator Rodante Marcoleta na may natanggap siyang suporta. Financial support. Hindi niya ito itinago sa publiko. Hindi siya nahuling may secret account. Hindi siya nadiskubre ng whistleblower. Siya mismo ang nagsalita. Ang dahilan kung bakit hindi niya idineklara, may mga donors na humiling ng anonymity. Isang claim na maaring mali sa interpretasyon of election rules, pero hindi agad ebidensya ng willful and deliberate falsehood. Perjury requires more than error. It requires malice, intent to deceive, at malinaw na pagsisinungaling sa ilalim ng panunumpa. At dito ang tanong ay simple. Kung may intensyon kang manloko, bakit mo aaminin sa national interview? Hindi ito kaso ng pagtatago. Ito ay kaso ng legal misappreciation kung mayroon man. Ang COMELEC ay may kapangyarihan magpataw ng administrative sanctions kung may pagkukulang sa SOC. Pero ang pagtalon agad sa perjury at ombudsman case ay delikadong precedent. Ginagawang kriminal ang bawat interpretational lapse. Sa demokrasya, hindi dapat parusa agad ang unang sagot. Due process muna. Intent muna. Evidence muna. At sa puntong ito, ang usapin kay Marcoleta ay hindi pa kasinungalingan. Ito ay isang legal question na dapat resolbahin, hindi isabit sa publiko. Another day, another Regal POV.